Sa video ito pag-usapan natin kung sino-sino nga ba ang pwedeng mag-apply ng SSS Salary Loan at pag-usapan na rin natin kung ano-ano mga requirements sa pagkuha nito. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ngayon, gusto niyo bang mag-loan sa SSS pero hindi niyo alam kung qualified kayo or pwede na kayong mag-apply ng SSS Salary Loan? So ngayon pag-usapan natin kung pwede na ba kayong mag-apply or hindi pa. So ang tanong ng karamihan, kung sino-sino nga ba ang pwedeng makapag-apply ng SSS Salary Loan? So lahat po ng employed, self-employed, voluntary paying members, kasambahay, non-working spouse at pati na mga OFW ay pwedeng mag-apply ng SSS Salary Loan. So in short, lahat po ng membro na naghuhulog kay SSS ay pwedeng mag-apply ng SSS Salary Loan. Yes po, lahat ng naghuhulog, pero dapat yung hulog ninyo umabot ng at least 36 months. So dapat posted na po yung 36 months na contribution ninyo. So for example, employed kayo, tapos kinaltasan na kayo ng employer ninyo, pero hindi pa nilagay ng employer or binayad ng employer sa SSS account niyo. So ibig sabihin yan, hindi pa posted yung kinaltas sa inyo. So kinaltasan kayo pero hindi pa posted kay SSS. So dapat total of 36 months yung posted na contribution ninyo. At dapat rin meron kayong 6 months na posted in the last 12 months before filing. So baka naguluhan kayo, so isa-isahin natin. So kadalasan nangyayari to kung tumigil kayo sa pagtatrabaho or kung voluntary kayo, tumigil kayo sa pagbabayad. So marami akong na-encounter na ganito yung nangyari. So more than 36 months na yung hulog nila pero ilang taon na silang hindi nakapagbayad at gusto na nilang mag-loan sa SSS. So ang sagot dyan, hindi po kayo pwedeng makapag-loan kaagad. So dapat meron kayong hulog na at least 6 months sa loob ng isang taon. So for example, ngayon December. So dapat meron kayong hulog at least 6 months kahit hindi po yan sunod-sunod, kahit putol-putol po yung pagbayad ninyo, basta umabot po siya ng 6 months from January 2025 hanggang December 2025. So pwede po kayong mag-apply ng SSS Salary Loan kapag ganon. At next, dito naman tayo sa membership. So kung kayo ay employed, self-employed, or voluntary or OFW, dapat meron kayong 6 months na contribution under your current type. So para sa mga naguguluhan, for example, employed kayo dati, tapos tumigil na kayo sa pagtatrabaho, tapos ngayon naghuhulog na lang kayo ng voluntary or isa na kayong OFW. So dapat meron kayong hulog na at least 6 months sa inyong current type. So kung OFW na kayo ngayon, dapat meron kayong hulog ng at least 6 months na OFW na kayo. Or kung voluntary, dapat meron kayong hulog na at least 6 months as voluntary. Same din as employed or self-employed. Kadalasan po ito nangyayari sa mga nagtatrabaho noon at marami nang nahulog sa SSS tapos tumigil na sa pagtatrabaho, nagnegosyo na, ang iba naging OFW at ang iba ay voluntary na lang na naghuhulog. So dapat meron na kayong at least 6 months na hulugs, depende na kung ano yung membership status ninyo ngayon. Next is yung online access. So dapat meron na kayong SSS online account. By the way guys, kung hindi pa kayo nakapag-register sa SSS online account, may video na po akong ginawa kung paano mag-register dito. At may step-by-step process na rin akong video ginawa kung paano mag-loan sa SSS online. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. Pero ngayon, mga qualifications at requirements lang muna yung pag-uusapan natin. And next, dito naman tayo sa loan status. So dapat wala kayong past due or yung mga loans na hindi nababayaran. At dapat wala rin kayong restructured loans or yung active na inavail ninyo sa condonation program. At dapat wala kayong final benefits na granted katulad ng retirement at disability. At next, dito naman tayo sa age. So dapat under 65 years old kayo at the time of
application. So hindi pwedeng lalagpas ng 65 at mag-a-apply pa kayo ng SSS salary loan. Kasi pwede na kayo mag-apply ng retirement kapag ganyan. At next is yung SSS disbursement account. So dapat meron kayong bank account na nakaregister sa inyong SSS online account. Yes po, kailangan yung mag-register ng sarili ninyong bank account doon sa SSS online account ninyo. Kasi doon po ihuhulog yung pera na makukuha ninyo kay SSS. Take note po, bank account talaga yung kailangan. Hindi po pwede yung mga e-wallets kagaya ng GCash, PayMaya, ShopeePay, ganyan. Hindi po pwede. Dapat bank account talaga. Kung sino yung pangalan sa SSS account, dapat sa kanya din nakapangalan yung bank account na ipaparegister niya. So in short po, hindi kayo pwedeng humiram ng bank account sa mga kakilala ninyo, mga relatives ninyo, mga anak, asawa. Hindi po pwede. Dapat sarili po ninyong bank account yung gagamitin na iparegister sa inyong SSS online account. So pwede nyo pong gamitin ang ATM card with account number and name ninyo, tapos bank certificate or statement issued within the current year, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online mobile banking account, or yung validated deposit slip. At ito naman po yung mga valid IDs and documents na kailangan nyong gamitin sa pag-register ng bank account ninyo. So, pwedeng Unified Multipurpose Identification or UMID card, Social Security card or SSS card, Philippine Identification or Phil card, Alien Certificate of Registration, Driver's License, Firearm Registration, License to Own and Possess Firearm, National Bureau of Investigation Clearance or NBI Clearance, Passport, Permit to carry firearms outside of residence, Postal ID card, Seafarer's Identification Book, Voter's ID card, Senior Citizens ID card, PhilHealth Insurance Corporation ID card, Home Development Mutual Fund or Pag-ibig ID card, Police Clearance, Persons with Disability ID card or PWD, Solo Parent ID, Professional ID card issued by PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agency or SOSYA. So ito po yung mga valid IDs and documents na kailangan yung isubmit kahit isa lang dito kung kayo ay mag-i-enroll ng bank account para sa pag-apply ng SSS salary loan. So para sa mga nagtatanong kung magkano daw yung pwede nilang ma-loan. So depende po ang sagot dyan. So for example, meron kayong 36 months na posted contribution up to 71 months na posted contribution. So meron po kayong makukuhang 1 month loan. And next, para naman sa 72 months or more contribution, so meron kayong makukuhang 2 month loan. So ano bang ibig sabihin ng 1 month at 2 month na loan? So ang amount na yan ay based on your average monthly salary credits or MSCs. So kung kayo ay sumasahod ngayon ng 15,000 or 20,000 tapos meron kayong hulog na 36 months to 71 months na contribution or posted contribution, so meron kayong makukuhang 15 or 20,000. So depende po yan sa sahod ninyo. So kung more than 72 months naman yung contribution ninyo, meron kayong makukuhang 30,000 or 40,000. So depende po yan. So gagawa po ako ng computation kung magkano yung makukuha ninyong sahod. So depende pa rin yan sa monthly salary credit ninyo or average monthly salary credit ninyo. Pero kung paiba-iba yung sahod ninyo, so depende pa rin yan sa average. Kung magkatulad lang yung sahod ninyo, hindi naman tumataas, hindi naman mababa, differential lang ng kaunti, so nasa average lang talaga yung makukuha ninyong sahod, depende nasa contribution ninyo. So next video ko gagawa ako ng computation kung paano makuha yung average monthly salary credit ninyo para matotal natin kung magkano yung makukuhang salary loan ninyo. By the way guys, kung gusto niyo mag-register ng bank account sa inyong SSS online account,
may video na po akong ginawa kung paano mag-register. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box. At para naman sa mga gustong mag-guidean kung paano mag-loan through online, meron akong step-by-step process na ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi po kayo mahirapang maghanap.